Kamuntikan na daw maihi sa panty. Etong si Malutikia mga kababayan. Habang nag-guest siya sa pinakabago at pinakamatinding show ngayon sa Balat ng Lupa mga kababayan. Ang show ni Nakatli Binag at Rowena Guanzon. Grabe. Ang tatalas mga kababayan. Ang tatapang. Walang kinakatakutan. Kaya naman mga kababayan, kinabahan. Kinabahan ng todo. Etong si Malutikia sa banat ng dalawa at anya, kabuntikan pa daw siyang maihipa. Kung anong sinasabi natin, panoorin niyo po ha. Medyo maanghang ang mga pananalita dito sa show na ito. Maanghang. Sana yung susunod na guest, medyo wag ho kayong nervyusin dahil ako ngayon, para naiihi na ako sa mga pinag-uusapan namin dito. Baka sa totoo lang, kayo'y mapapaihi. O mga kababayan, alam nyo ba na ayon dito kay Atty. Rowena Guanzon na tila orchestrated ni Sandro Marcos mga kababayan itong bagong impeachment case laban kay VP Sara. Dahil mga galamay daw ni Sandro mga kababayan ang kumikilos ngayon. Katulad ni Naridon, nila Dilima at iba pa. Si Sandro kasi daw ang de facto speaker ngayon mga kababayan At sa kanya sumusunod yung mga kongresista. At ang nakakatawa pa mga kababayan ay kung paano nila hinandle itong impeachment ni VP Sara. Pilit na pilit mga kababayan. At kahit pa hindi pa sila hindi pa sila dapat magpe-present ang ebidensya ay nilalabas na agad nila. Yung kanilang mga ebidensyang lutong-luto na naman mga kababayan na puro lang gawa-gawa. Panoorin niyo po ha. Impeachment na naman. 2.0. Talaga naman hindi pa Second nagdadala time. itong mga ito. Pero Walang tingnan kadala-dala. natin, palagay mo, Prof. Malu, ang recent na update sa atin is nagbumoto ng Committee on Justice na sufficient na in form and substance ang impeachment complaints. 54 versus 1. Ang 1 pa mga kababayan, posible pang ipapatanggal nila si Sontay via ethics complaint mga kababayan dahil kay Ann Curtis. Dahil marami daw ang na-offend, kabilang na si Dilima. Against Vice President Sara Duterte at ang mga grounds nila, allegations ay na naman, confidential funds na naman. Diyos ko. Pero ang sinabi nilang mga kababayan, pinakamalakas doon nila na pinanghahawakan ay yung pagbabanta daw sa buhay ng presidenteng bangag. Bakit? Ano kaya basihan nila? Isipin na lang nila mabuti mga kababayan na hindi nga yun makukonsiderang grave threat. At kahit pa grave threat yun mga kababayan, ang grave threat ay hindi po yan high crime. Ang nakasulat sa konstitusyon ay high crimes ang impeachable. Ang parusa lang ng grave threat mga kababayan is 1 month to 6 month imprisonment. Hindi yan high crime. Betrayal of public trust, culpable violation of the pero ito mga general So, pero anong sa tingin mo, Prof. Malu? Do you think the majority led by Sandro Marcos can get 1/3 of the votes? Well, nakita natin may signaling na nangyari sa committee level nung nagkaroon ng 54-1 na botohan. Isa lamang ang 54-1 na botohan. Dun sa Isa lang nag-iisa tapos kakasuhan pa nila. determination of form and substance. Stupid. Yung form, madali lang yun. Yung substance, ang hindi ko lang gusto, nung kinumpare mo dun sa deliberation sa impeachment kay President Marcos, abay sa substance, naglalabas sila ng mga information na hindi naman yun ang basehan to Yan mga kababayan, parang nagiging impeachment court na agad sila. Yung sinakokay mga kababayan, tapos sablay pa. Dahil ang mga nilabas sila mga kababayan, bakit tumaas daw ang sal ni VP Sara? Kinuha nila from yung mayor pa siya mga kababayan. 2008, like almost 20 years ago. Which is, wala namang anomalya mga kababayan at hindi rin tatanggapin sa korte. Dahil ang pwede lang isampa sa'yo kung sa impeachment mga kababayan ay yung mga allegedly kasalanan mo nung ginawa mo nung nakaupo ka bilang Vice President. determine substance, di ba? Ang titingnan mo sa substance kasi yung evidence. Pero ang presentation ng evidence doon mismo sa hearing, di ba? Senate court. Pero nakita mo, ilinabas ni Congressman Ridon yung salin. Ridon, si Na hindi Kokey. naman niya sinabi na So yung nga- 2008 ay Vice President pa lang doon si Stupid. VP Sara. Kinumpare niya to explain unexplained Mayor. wealth. Yung Vice Mayor pa siya noon. Yung 2008 hanggang Vice Presidente siya. Ay, Para sa senador. Mga kababayan, si Kokey, nag-astang senador.
Dahil ang mga senador na yung gagawa niyan mga kababayan eh. Parang siya yung nag-uusga. Di ba, total of 16 years, kahit sinong Pilipino sa total of 16 years, umaangat ka sa buhay mo. Oo, aangat ka talaga mga kababayan. Kagaya natin. Ako mga siguro 15 years ago, naglalaro pa ako ng mga kababayan, buhangin. Ang tanging naipon ko noon ay sama ng loob. Pero sa kanya unexplained. Pero 15 years later mga kababayan, kagaya ni BP Sara, talagang normal lang mga kababayan na may mga tao talagang aasenso. May law firm yung asawa ni BP Sara eh. Saka abogado yung husband. May law practice, may tax receipt. Nag-ITR sila every year as conjugal yung mga assets nila. At saka normal po, kahit sa gawin nyo, kahit sa sinong accountant dyan, it's normal na nag-appreciate ang ating pera na 10% a year. I did that. Oo, yung compound Yeah. interest, Yeah. pero sa kanya 1,008%. Kaya sabi ko, ano bang mat meron itong si Congressman Rito? Hindi nga, ko Stupid. maintindihan. in-identify eh. Oo. Kung paano sa galing and Palibasa, parang si Koke mga kababayan, alien. everything. Diba? At saka yung Ang value of utak andun na punta sa pisngi niya. No. Kaya Diba? Congressman Terry Don, Sa totoo my lang. former student, Estudyante mo yan. Estudyante mo yon, sana sinungalingalan mo na lang yung ilong nun. Habang ikaw pa ang teacher niya. Hindi na sana yan naghahasik ngayon. Sa context dito na-receive na ikaw din daw, ipakita mo ang salin mo simula nung bago ka lang, naging kabataan party list rep hanggang ngayon. Kung Kaya magkano pala, daw mga ang kababayan, taas. kaya nagalit pala yan, Day, para kahit sa mga Duterte, mga kababayan, dahil na-call out pala yan, at sinibak mga kababayan ni Tatay Digong sa youth or something na organization sa gobyerno dahil panay travel abroad. Ang kapal na pagmumukha mga kababayan. Travel lang travel, aksaya na aksaya, junket mga kababayan kagaya ni BBM. Kaya galit na galit yan ngayon. Ng salin mo. On the side lang yan ha, para lang alam nyo na naging estudyante ko yan. Kaya magaling yan eh. Magaling sa kalkuhan. May magaling bang ganyan? Parang walang utak. Abay talaga nga naman ha. Pero ang magaling sir. yan eh. Magaling eh! Medyo ayos-ayos. Galingan niya dyan ha, para hindi siya mapahiya. Ayusin Magaling nila yung magnakaw. yung mathematics, yung Ang numero. pangalawa niyan, si Congresswoman Saba. Laila de Lima. hindi ko Naglabas naman tungkol sa COA. No? Bakit? COA commissioner ba yan? Ayun nga. Hindi mo pa naman hindi Kasabahan. you will not go into the merits of the evidence. It's just looking at the substance. So yung kay BBM, walang substance, sabi nila, dismissed agad. Oo. Kay BBM, automatic dismissed. Itong kay Sara, may substance, kaya butuhan natin. Oo. Magre-react ako dyan. Diba? Magre-react ako, pwedeng mag-react. Oo. Kasi I'm part of the impeachment para kay BBM, remember? I'm part of that group Na hindi tinanggap? na hindi tinanggap. Hindi Okay. tinanggap. I just wanted you guys to know na sobrang grabe, daming ebidensya dun. Oo. Kaya nila ayaw tanggapin. Oh, di ba, Miss Binag, yung kay President Marcos, yung unang impeachment, ang attachment, puros news article clippings. Yes. Oo. Yung pangalawa, dun lang sa BBM parametric formula, yung author nun, nawawala na, si Yusek Cabral. Wala na. Patay-patayan daw mga kababayan. So, ibig mong sabihin, mas matindi pa yung Yeah. evidence ninyo doon sa third impeachment? Yes, kasi May una, impacto. andun Eh, nga. baka kaya hindi tinanggap, sa totoo lang. Kaya nga nung pinapaiwanan kami ng kopya, hindi kami pumayag. Ah. Hindi kami pumayag. Ba't kami mag-iiwan kung hindi mo tatanggapin? Yeah. Unless i-receive mo, di ba? Hindi kami tanga. Oo. Ngayon, babasahin nyo para malaman nyo kung ano yung file namin. Which is, obviously, alam din naman namin hindi nila tatanggapin. So, Kasi sa- alam nila na solid yon. Una, okay, bigyan ko kayo ng tip, ng konti. Yung pagkikidnap lang kay PRRD. That's part of it. Okay? Yan, malakas yan Tapos- mga kababayan. Lalong-lalo na't lalabas na yung sa Korte Suprema. Talagang goodbye yan sila. Uy, dapat yan mailabas. Malapit na ang 1 year niya. Yes, na, lumalabas. Obvious ba na may lumabas na? Sa 18 Marines. 18 na Marines, di ba? Ayaw maniwala kay Gutesa, nagsalita na si Saldico. Tapos, ayaw maniwala. Dati hinahanap nila si Saldico, nakesyo siya yun. Kailangan lumabas siya. Yung pala, nung nagsalita si Saldico, sinabi niya ayaw siyang pauwiin. Nung umamin si Saldico, saka
Di ba, sabi daw ng mga kababayan ni Tambalostos, kung uuwi ka dito, patay ka, parang ganyan. Siya hinanap. Tapos lumabas si Gutesa. Nung lumabas si Gutesa, ayaw nilang pakinggan. Nagsisinungaling daw and all. Pagkatapos si Gutesa, ultimo ang kanyang Mga tauhan no? what do you call Kasamahan. this? Kasamahan. Lumabas Sa na rin. Marines. Alam nyo, mga ma'am, sir, Mga ma'am, sir! warning ko lang kayo. Maris po ang inyong iniinsulto. Bakit daw hindi naman daw marin? Sabi yung Hindi lahat Marines. Pero karamihan mga kababayan Marines. daw sa 18 merong meron May dalawa. Pero karamihan Marines. Alam mo, nakakatawa. Military pa rin. Kailangan nilang i-check kung ano yung reason ba't sila nagkaroon ng disability. No. Awol lang. Di ba nabalitaan mo ba So yun? walang kaso. Wala talagang kaso. Kasi kung may kaso yan, katulad nung sinasabi Dapat nakakulong. din ng iba na meron daw na parang criminal case sila na pagpatay and everything. Bakit sila nasa labas? Bakit sila kinuha pang security? Oo. Di ba saan ka naman nakita? Pero pwede May rin clearance. na sabi ko nga, kaya siguro ganyan sila sa mga to. Kasi alam nila na may konting record kapag lumabas yung panahon na to. At sinabi nila, naglumantad sila. Di ba pinapipirma nga ho sila ng mga dokumento na sinasabi na parang sa documents hindi kayo pwedeng magsalita or pag-usapan ninyo publicly non-disclosure. ng non-disclosure agreement. Because pag dumating tong panahon na to, yan ang gagamitin nila against them, which is what's happening now. Ang pagkakamali ng mga tao dyan, sundalo ho sila, hindi ho sila ordinaryong tao. Bata pa lang ho yung mga yan. Pinangarap na ho nilang magtanggol sa kapwa Pilipino at sa ating bayan. Maninindigan ho yan. Tingnan nyo nga, hindi yan mayayaman eh. Diba? Kayo, bago kayo magtapang-tabangan, ang Marines po ay combat. Marino. Ano yan eh? Parang seaman. Train. Pero alam mo, Kati, nagulat ako doon sa totoo lang. Talagang ngayon lang ako nakakita ng ganyan syndicated activities. Sindikato. Na pera, mali-maleta, binibigay sa mga politiko, sa mga nahalal ng bayan. Abay, kung hindi nyo tinitingnan yung follow the evidence, di ba sabi ng isang senador, we will follow the evidence. Pisot mga kababayan, buti nga na butata kay Senator Marcoleta. Ay, kung questionin nyo yun, ano pa ho ang paabutin natin? Di lahat na pinagdudahan. Hindi, Dapat ang follow the money. Oo, Follow at saka- nila sa Senado, Senate. oo. House. Hindi bilang nasasakdan sa Senate, kundi bilang Mailatag. resource person. Bakit yung NBI pinapatawag sila, sinasawman sila parang sila yung nasasakdan? Parang Correct. baliktad, Ano no? po masasabi nyo Si doon? Kasi Batibag ako, kasi. hindi ho magandang tingnan. Lumalabas na ang mga witnesses, pero every time may lumalabas Ginigipit. na witness, ang ginagawa nila, ipinapasama agad nila. Alam mo yan, Gawain ni Lacson eh. Baklang yan. ang traditional carrot and stick eh. Yung carrot nila, bibigyan ka ng pondo, bibigyan ka ng promotion, protektado ang pamilya mo. Yung stick, ayaw mo, sige kakasuhan kita. Sige kakasuhan ko ang iyong At dito sa hearing. isususpend ka sa Oo. House of Reps. Sige, sisirain ko ang iyong buhay. So ito, alam mo, ang two lessons Siraan here, ng buhay. Grabe yung syndicated activity. Sisirain ang buhay. Talaga, no? Para tayong gobyerno ng sindikato. Oo. True lala. Sindikatong, mga kababayan. Gobyernong sindikato. Parang mafia. Pangalawa, Si Lupin III ang mga kababayan. Leader. grabe yung panunupil. Yes. Sa mga taong Pang-api. gusto magsabi ng katotohanan pero hindi makalabas or lumabas man ay babanatan ng babanatan. So Kaya- obvious na, Prof. Malo, na ang impeachment na to is politically motivated. Oo, klarado naman kasi doon sa treatment doon sa impeachment kay Presidente Oo. at sa treatment Yung may kasalanan, mga kababayan, pinalusot. Bangag. sa impeachment kay Vice Presidente, magkaiba. Oo. Tsaka it's the same people who are moving, di ba? Nakikita natin yung mga actors diyan. At saka kung makikita mo, bakit hindi yung committee chair na si Iloistro na very Ay, nako. Yung parang, ang make-up, mga kababayan, St. Peter's. minion niya ni
ni Martin Romualdez eh. Bakit hindi siya nagro-ruling doon sa ano ba talaga ang rule sa finding of adequacy of substance, di ba? Siya dati siyang fiscal eh, di ba? Probable cause lang yun eh. Yung nga substance hindi ngayon probable cause eh, di ba? Pero hinayaan niya. The duty of the chair is to rule, hindi ba? If there was a question, and I think there was a question there. Pero hindi eh, kasi bias itong si Luistro eh. Kasi ito yung nagsasabi ng dahil may taex ka, dahil sa speaker, yung Martin, di ba? It's really, it's just a play. It's an obvious reason talaga. Yung sa totoo lang, yung pagsagot niya yung sa utang, no? Na gusto naman daw bayaran, pero dahil utang? ganyan yan, Luis utang Tro. nila kay BP, doon sa office. 8 million. Okay, man, Scorpio. Oh, may utang pa kay Mans. Oh, dagdag na naman sa salin yan kay Sara. O mga kababayan, isa pa lang yan ha, 8 million na. Tapos sasabihin nila, questionable ang ano ni Sara. May utang siya dun sa rape case ng asawa niya. Di ba, inamin rin yung tinago niya. Tinago. Sa mga lawyers, kaya ako minsan yung mga kaibigan kong lawyers, tinatanong ko, talaga bang ethical yung mga pinaggagawa? At tapos ang sabi niya, babayaran naman daw. Dahil ilinabas, isa cybercrime. Si BP Inday. Paano isa sa Ayaw talaga magbayad, kaya gano'n. Diba? Bakit naman ang IBP is a challenge for you? Hindi mo ba pwedeng Discipline, IBP mo to prove you? Iimbestigahan nyo na yan? Kasi admission yan eh. Na sinabi niya na tinago niyo yung asawa niya. And that was rape. That's a non-bailable offense. Bakit si Rebilla na nagdi-deny siya na ginawa niya yan pero nag-surrender siya? Di ba? Bakit si Robin Padilla ilang taon sa kulungan? Yeah. Bakit yung asawa ni Luistro kakaiba? Ayaw talaga. Mga pinagpala daw mga kababayan dahil malapit sa Kaban. Kahit na yun ang batas na Malapit sa bangag. kulong ka muna bago ka mag-motion for bail. Yan ang sa totoo lang talaga. Kaya nabuking siya dahil may utang pala siyang attorney's fees kay Attorney Man Scarpio na ayaw niyang bayaran. Ang hirap naman ang singilin ng mga ito. Kakasuhan ka. Ayaw ko na kliyente yan si Luistro. Diba? Ay, nako. Iba ang natin, iba ang mindset, no? Iba ang mindset. Parang manhid. May sarili silang mundo na we can just do this, we can make it, all of this happen. But remember, kahit sino naman na magiging susunod na presidente, sa tingin ba nila makakalusot sila? Yung susunod na tatakbo mga presidente, ang unang-unang gagawin yan sa eleksyon, ay magpapasikat. Bababuyin din kayo. Ilalabas sa at ng baho nyo. Kung sino man makalaban ni VP Sara, lahat yan titirahin din kayo. So, Titirahin din si bangag mga kababayan dahil lahat gustong maging savior. Okay, kumpiyansa. Tsaka Prof. Malo, sa mga congressman, mamili na kayo, 2 years o 6 years? Kasi everybody says, even Liberal Party's former chair, Senate President Frank Drilon said, Sara is the woman to beat. Former Ombudsman Justice Conchita Carpio Morales said, Sara is the woman to beat. So, Si Winnie Monsod. congressmen, mamili kayo. Si Luchi. Sa 2 years kayo, i-firma kayo ng impeachment para sa 2 years ni BBM, you are in power, o sa susunod na 6 years, doon kayo sasama. Yan ang pag-iisip. Depende rin ha. Yung pagsama-sama nila mga kababayan na hindi ibig sabihin na immune na sila. Kung mayroon silang ginawang masama mga kababayan o kabalastugan, kahit pa isasama-sama yung mga animal na yan mga kababayan, dapat panagutin yan. Yung mamayang gabi, habang umiinom kayo narinig nyo ba din ng to? tubig. Narinig mo Kala ko din ba kung yung balita na merong sinabi si VP Sara na si Martin Luther King ang Tambaluslos. na Sino ba yung Martin Luther King? Romualdez. Yung favorite ko. Oy, naku. Sa totoo lang, ha? Tatakbo raw na presidente. Baka sakali. Hindi pa nag-give up. Marami ka ng pera eh. Marami ka ng mansyon. Hindi pa nag-give up si Martin Luther? Talaga malu. Kaya tayo hindi Malu? talaga mamayayat eh. Oo, masarap ang buhay natin. Kahit simple lang, no? Kaya ganyan. Sabi ni Egay Erice na Liberal Party,
hindi ako magmamarcos. Kahit hindi ako magsara, hindi ako magmamarcos. Sabi ni Erice. Oo. Tapos, ang pagkaalam ko, dahil kilala ko si Senate President Drilon personally, sa kanya ako nagsimula sa Accra, di ba? He was my managing partner. That's right. Don't tell me, tatakbo na naman yung tuluging Drilon na yan, mga kababayan. I was my examiner in labor law. I was recruited by his wife. If I know him, alam kong hindi siya magmamarcos. Di Ang ba? balita ko, Bantay lang niyang Drilon na yan, mga kababayan. Alam niyo naman kapag ang dilaw ang nagipit sa Duterte kumakapit. Kung babalik yan, mga kababayan, ang dami na nilang mga salot dyan sa Senado, ha? If ever. Pombing tsaka Prof. Malu, talaga ang original dilawan na Aquino, hindi niya yan kakainin ang sinusukan Kami niya. yun. Di Di ba? ba? Yung original. Di ba? Kami yun. Ay, ano nangyari doon sa dilawan ngayon at pinklawan? Di ba sinasabi nila, yung dilawan of a certain generation will never support a Mga pink na yan, yung mga kainsukang Marcos, mga kababayan. Hindi yan mga dilaw, pink. Marcos. Pero Kami yung yung dilawan post. Wala namang dilawan na post Post Cory Aquino. wala. Oo. Naging kakamping ang kulay-kulay nila. Kaso ang kakamping, may confusion kasi si Risa Ontiveros Sumali ang ang dilaw, mga kababayan, na nasa salihan ng something red ng mga makakaliwa, mga realista. Naging pink. Tapos yung mga taga-ABS. doon sa slate. Kaya ang sabi ng bayan, kakamping din sila. Hindi po kayo kakamping, kakampi kayo ni BBM. Katampon. Naku, sa totoo lang medyo maanghang ang mga pananalita dito sa show na ito. Maanghang. Kayo, As if naman hindi maanghang itong mga pananalita din ni Malu. Mahihirapan yung susunod na guest sa inyo. ibang maupo dito at Oo, kasi talaga Guess din nyo si yung parang may yung si Raulo daw, mga kababayan, si Claire Castro. totoo lang yun talaga, parang pana na tumitira no? ang mga tao ay confused kasi maraming kakamping na hindi talaga magmamarcos. Hindi, welcome din naman sila dito. Talaga may ganon? Oo, marami. Akala ko naman ayaw talaga, gusto nila si Marcos. Parang ano? Hindi. Mga anti-Marcos ka sila, originally. Kasi meron kasing Facebook, kaya yan na-confuse. May Facebook kasi na Lenny Nation. Oo. Na ang gumawa yata yung mga taga-Naga. Nakalagay doon yung pinupuro nila si Sandro. Oo. Na sa birthday ni Sandro, Oo, happy birthday. yun, the next ito si Sandro, president. kakaibang Marcos ito. Yes. Hindi nga siya kakaibang Marcos. Punyeta, Ito, Charis. si Charis Kakaiba siya. Ay, nako, ang kamukha ni Charis, mga kababayan. Dito ngayon, ang alam ko, may hidwaan sila kasi marami din nag-object na bakit ganyan. Tapos nilagay nyo dyan sa Facebook na pangalan ni Lenny nandyan. So, mga bata, mag-isip kayo ng mabuti. Kailangan sa 2028, may reforma. Kung hindi nyo pananagutin si Marcos at ang kanyang gang, anong reforma ang ibang hinahanap nyo at sinasabi nyo? Kailangan Napaka-importante paruin yan ng mga kakampi. 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 Hindi kakamping. Hindi, dito mo rin Oo, kita mo yan, makikita sa po totoo lang. dito mo rin makikita na talagang ang bayan natin ay naghihirap. Grabe, ang daming kumakapit sa patalim kasi kailangan ng pera. Crime rate is up, ha? Yes, Ang sobra. partner ko, nagsasara na ng 4 o'clock, Malu. Kasi takot sa hold up. Grabe. Aroy. Ayan ang mga hold upper. Unlike before, hanggang 11 p.m. nakakalakad Sa ka. Tondo nga daw ang nagbebenta ng droga, 10-year-old. Mga bata, Wala na. 14. Kasi nga naman, pag Ang daming nabangag na, mga kababayan, no? Pati mga bata, kawawa. Dahil yan sa bangag, mga kababayan. hinuli mo, hindi naman makukulong Oo, eh. that's right, So that's that's a very, sobrang talino ng mga hinayupak kayong mga drug dealers. Hindi kayo, kasi ang leader nyo. Ang adik. Nasa Malacanang. Nakaka-nervous ho dito mag-guest. Pero talaga umaanghang ang batikusan nila, no? Sa totoo lang talaga, talagang pumupukaw ng atensyon Baka masali ka sa Insight dito si Dishon dyan. ng bawat manonood. At sana yung susunod na guest, medyo wag ho kayong nervous yan. Dahil ako ngayon, para naiihina ako sa mga pinag-uusapan namin dito. Mabibigyan na issue, pero
Magaan ang paraan, di ba? Halos na maihi mga kababayan, si Maluti Kia sa grabing banat ni na Katibinag. Tsaka Rowena Guanzon. Sa lahat. Ito ay, Totoo lang. di ba? Sa totoo lang. Pasalamat tayo. Doon sa kabila, mayroon din, tinapatan sila mga kababayan Napatan sila, mga bangag. Kung sa kanila mga kababayan, sa totoo lang. Yung sa kabila ka na bangag mga kababayan. Pwede doon si Claire Castro maging host. Sa hindi totoo. Kanila mga kababayan, kina Gonzo, sa totoo lang. Kina Claire Castro, sa hindi katotohanan, sa hindi totoo lang. Kay Prof. Puro Malo fake news. At pinagbigyan niya tayo coffee. Sa dami ng Halos sa trabaho ihi, niya. Sabi ko nga maging part na rin siya neto. Oo, pero ninenervyos ako. Disgrasya ka. Sige, ang kaso mo. Ngayon lang At ako Laila. appear dito. Hanap po ako ng lakas ng loob uli para humarap sa inyo. Pero maganda po itong show nila. So paglabas ng next The Publicus Asia Survey, imitahin uli natin dito si Prof. Maluti Kia para pag-usapan natin ano ibig sabihin ng survey na ito at ano ang dapat gawin ng mga kandidato, kunyari kung nandun sila sa huli o kaya nandun sila sa gitna lang ng survey. So, Survey. any parting words? Well, Parting congratulations sa show nyo. Congratulations sa SMNI. Pagbutihin nyo. Go, go, go. Sana araw-araw ito dahil para araw-araw tayo may banat mga kababayan. Kasi talagang kung ang objective nyo ay magdala ng pangamba sa puso ng mga naglilingkod, ay talagang sa totoo lang, ay kayo'y mapapaihi. Buti ka lang maihi sa panty. Ngayon, kung ang inyong Buti ka lang maihi si Malo. Grabe sa tindi. kagustuhan ay mabukaw ang atensyon ng mamamayan, mabuksan ang kanilang isip, maklaraduhan ang kanilang mga issues ng pang-araw-araw. Dito po sa totoo lang, kayo ang number one. Kayo ang number one. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.